Noong gabi ng libing ni Lola Iska, habang humahagulhol ang ulan sa bubong ng lumang bahay, may isang babaeng nakatayo sa labas ng bakuran, nakaputi, nakapayong, at nakatitig lang sa loob. Walang nakakakilala sa kanya. Tahimik lang siyang nakamasid, parang anino mula sa nakaraan na matagal nang ibinaon sa limot. Pero ang mas nakakakilabot, ngumiti siya kay tatay. Ako si Len, panganay sa 3 magkakapatid. Isang simpleng dalagang promdi na nagsusumikap sa Maynila bilang cashier sa isang karinderya. Dahil sa hirap ng buhay, madalang akong makauwi sa amin sa Batangas. Pero noong namatay si Lola, napilitan akong bumalik, hindi lang para maglamay, kundi para masilip ang unti-unting pagkabulok ng pamilyang iniwan ko. Si tatay, dating masayahin, ngayon ay parang may binubuno sa loob. Lagi siyang tulala, tahimik, at bigla na lang napapatingin sa malayo na parang may hinihintay. Si nanay naman, hindi pa rin siya makausap ng diretsyo. Palagi siyang galit, palaging may sungit, lalo na kapag may nababanggit tungkol sa nakaraan ni tatay. Pero ang lahat ng to, nagsimulang lumala noong gabi ng libing. Sa gitna ng dasal, nakita kong muli ang babaeng iyon sa dulo ng kalye, nakatingin lang, nakangiti. Wala siyang payong, pero hindi siya nababasa ng ulan. At sa bawat hakbang niya palapit, parang lumalamig ang hangin sa paligid. Len, si Clara yon, bulong sa akin ng matanda naming kapitbahay, si Aling Bebang, na halos hindi na makalakad. Ang unang nobya ng tatay mo. Matagal nang patay. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong bumalot sa akin ang takot. Hindi ito yung takot na galing sa horror movies o kwentong kababalaghan sa radyo. Iba to, mas personal, mas malapit, mas totoo. Bata pa ako nang una kong marinig ang pangalang Clara. Kwento-kwento lang ni Lola noon habang nagluluto ng sinigang. Muntik nang hindi matuloy ang kasal ng nanay at tatay mo dahil sa babaeng yon, ani Lola. Masyadong maganda, masyadong mapangakit. May lihim yon, Len. Siyempre, bilang bata, hindi ko naintindihan. Pero ngayon, habang nakikita ko kung paano dahan-dahang nawawala sa sarili si tatay, parang nagsisimulang mabuo sa utak ko ang mga piraso ng kwento. Isang gabi, habang nasa kusina ako at naghuhugas ng pinggan, biglang may umihip na malamig na hangin. Napundi ang ilaw. Saglit lang yon, pero sapat para maramdaman kong may dumaan sa likod ko. Paglingon ko, wala. Pero ang basang yapak sa sahig malinaw, bago, at hindi sa amin. Kinabukasan, tinanong ko si nanay tungkol kay Clara. Akala ko sisigawan niya ako gaya ng dati, pero iba ang reaksyon niya. Nanahimik siya, naglakad palayo, at binasag ang tasa sa kamay niya. Huwag mo nang ungkatin, Len. Pag bumalik yon, may mamamatay ulit. Mula noon, mas lalo akong naging mapagmasid. Lahat ng sulok ng bahay, nararamdaman kong may mata. Si tatay, nagsimulang gumising ng alanganing oras at lumalabas ng bahay, madalas hindi namin alam kung saan siya nagpupunta. Minsan huli ko siyang nakita sa may likod bahay, nakatingala sa buwan, parang may kausap na hindi ko nakikita. Sa kabila ng lahat ng to, may isa lang akong taong nalapitan, si Kaloy, matalik kong kaibigan mula pagkabata. Siya yung tipo ng lalaking laging may baong kwento, pero kapag seryoso na ang usapan, marunong makinig. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng punong mangga sa bakuran, kinuwento ko sa kanya ang lahat. Len, di ka nag-iisa. Marami nang nakakakita sa babaeng yon. Mula nang namatay si Lola Iska, parang may bumukas na pinto, ani Kaloy, habang mahigpit ang hawak sa maliit niyang kwintas na may krus. Napahawak din ako sa leg ko, wala akong suot na anting-anting, wala akong panlaban. Pero ang pinakamasakit, walang nagsasabi ng totoo. Parang buong baryo, takot bumanggit sa pangalan ni Clara. Kinagabihan, napansin kong bukas ang pintuan ng kwarto ni tatay. Dahan-dahan akong sumilip. Wala siya sa kama. Lumabas ako ng bahay, hinanap siya sa paligid, sa likod bahay, sa tindahan ni Aling Nena, wala. Hanggang sa marinig ko ang mahinang tawa sa may ilog. Lumapit ako. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko si tatay, nakaluhod, umiiyak, at nasa harap niya isang babaeng nakaputi. Nakalugay ang buhok, mahaba, nangingintab sa hamog.
Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. At kahit malamig ang hangin, kahit madilim ang gabi, ramdam kong napaso ang balat ko sa titig niya. Len, bulong ni tatay. Si Clara, mahal ko pa rin siya. Doon nagsimula ang totoong bangungot. Mula sa araw na yon, may kung anong nagbago kay tatay. Naging malambing, pero hindi sa amin. Parang laging may iniisip, may gustong balikan. At sa bawat hakbang niyang palayo sa amin, mas lalo naming nararamdaman ang paglapit ng isang bagay na matagal nang nakalimutan, isang sumpa na muling nagising. Hindi ko alam kung ano talaga si Clara. Tao ba siya? Multo? Engkanto? O isa ng nilalang na nabubuhay sa pagitan ng pag-ibig at pagkamatay? Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya bumalik para sa closure. Binalikan niya si tatay para tapusin ang sinimulan nila noon. At kung hindi kami kikilos, baka kami naman ang susunod niyang kunin. Pagkalipas ng gabing yon sa ilog, ang gabing nakita ko si tatay sa harap ni Clara, hindi na ako muling natahimik. Tuwing papikit ako, bumabalik sa isip ko ang itsura ng babaeng yon, ang malamlam niyang mga mata, ang malamig na ngiti, at ang parabang awang-awang tinig ni tatay habang binibigkas ang pangalan niya. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may isang pakiramdam na hindi ko matanggal, may mali. Hindi lang ito kwento ng isang ex na bumalik. Parang may mas malalim, mas madilim. Kinabukasan, pinilit kong kausapin si tatay habang nag-aalmusal kami. Tay, sino po ba talaga si Clara? Hindi siya sumagot. Imbis na magsalita, tumitig lang siya sa akin. Pero hindi ako ang nakikita niya. Para bang may alaala siyang binubuhay sa likod ng mata ko. Ilang sandali pa, bumuntong hininga siya at tumayo, iniwan ang pagkain sa mesa. Si nanay naman, na mula pa kaninang madaling araw ay tahimik lang na naglalaba sa gilid ng bahay, biglang lumapit. Basang-basa ang palad niya, nanginginig. Len, bulong niya. May dapat kang malaman tungkol sa tatay mo. At sa pamilya natin. At doon, sa ilalim ng papainit na araw, ibinulong niya sa akin ang isang lihim na matagal nang itinatago, bago pa man ipinanganak si tatay, may matandang albularyo na naninirahan sa kabilang baryo. Isa raw itong tagapagbantay ng isang sinaunang mutya, isang malakristal na bato na pinaniniwala ang pinagmumulan ng lakas ng mga sinaunang nilalang, kabilang na ang mga diwata, anito, at aswang. Minsan daw, may isang babae mula sa aming angkan ang nagnakaw ng mutyang yon, at mula noon, isang sumpa ang ibinaba sa aming lahi. Kada ika-4 na henerasyon, may isa sa amin na kukunin bilang kabayaran. Si Clara, bulong ni nanay, halos hindi na lumalabas ang tinig, hindi siya basta babae. Siya ang nakatakdang tagapagkwenta. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero bago ko pa man maitanong, bigla na lang tumahimik ang paligid. Ang mga ibon sa punong mangga ay tila sabay-sabay na lumipad palayo. Ang hangin ay tila tumigil. At sa harap mismo ng pintuan ng bahay, may nakatayong matandang lalaki, kulubot ang balat, may mahaba at maputing balbas, at may hawak na baston na yari sa ugat ng punong kahoy. Aling Anita, anang matanda, sabay tango kay nanay. Panahon na. Hindi ako makakilos. Pero si nanay, para bang matagal na niyang hinihintay ito. Len, siya si Mang Andong. Siya ang albularyong tagapangalaga ng mutya. At siya ang makapagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Sinundan ko siya palabas ng bahay, pababa sa kakahuyan. Tahimik ang lahat habang naglalakad kami, walang ingay kundi ang langit-ngit ng mga tuyong dahon sa ilalim ng aming mga paa. Sa isang maliit na kuweba sa gitna ng gubat, pinapasok kami ni Mang Andong. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang lumang gasera, nakita ko ang isang kahon na gawa sa matandang kahoy. Bukas ito, at sa loob ay may nakapatong na mutyang kulay asul, parang isang patak ng langit na nalaglag sa lupa. Ito ang mutya ng duyong, paliwanag ni Mang Andong. Bantay ito ng balanse sa pagitan ng daigdig ng tao at ng mga nilalang sa ilalim ng dilim. Ang sinumang may galit sa puso at humawak nito, maaari siyang magising bilang aswang, makapangyarihan, walang awa, at uhaw sa kaluluwa. Napatingin ako sa kanya. Ano nang kinalaman nito sa amin? Tatay mo siya ang pinili noon.
Pero dahil tinanggihan niya ang kapangyarihan, si Clara ang sumalo. Pinili niya ang dilim. Ngayon, bumalik siya para buuin ang huling yugto ng sumpa. Parang umikot ang mundo ko. Lahat ng akala kong kwento lang, totoo pala. At ngayon, ako ang nasa gitna. Ako? Ako po ba ang susunod? Tanong ko, nanginginig. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang labanan. Pero dapat mong matutunang gamitin ang mutya. At dapat mong tanggapin na hindi ka basta tao. Nang gabing yon, nagsimula ang pagsasanay ko. Hindi ito katulad ng mga napapanood sa pelikula. Walang maruruming laban o malalakas na sigawan. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap na may dugo ako ng isang nilalang na konektado sa mas matandang mundo. Sa paghawak ko sa mutya, biglang bumigat ang dibdib ko. May mga alaala na hindi akin ang biglang sumulpot sa utak ko, mga eksena ng dagat na may apoy, mga nilalang na may pakpak at ngipin na matatalim, at ang tinig ni Clara. Babalik ako at wala nang makakapigil. Tuwing gabi, sa tulong ni Mang Andong, pinapaliguan ako ng usok ng halamang gubat, pinapainom ng mapapait na serbesa mula sa mga dahong hindi ko kilala, at tinuturuan ng mga salitang lumang-luma na parang awit ng kalikasan. Pero sa kabila ng lahat ng yon may parte sa akin na ayaw maniwala. Ayaw tanggapin. Hindi ko to gusto, iyak ko kay Kaloy habang nakaupo kami sa tabing ilog. Bakit ako? Bakit hindi yung mga may lakas? Ako lang to, isang simpleng anak na babae. Tahimik lang si Kaloy. Tiningnan niya ako ng matagal bago siya bumunot ng isang maliit na kabibe mula sa bulsa. Iningatan ko tumula bata tayo. Sabi ng lola ko, pag may kabibi kang ganito at humarap ka sa dagat sa ilalim ng buwan, maririnig mo ang boses ng puso mo. Tinanggap ko yon. Hindi bilang panlaban, kundi bilang paalala na kahit sa gitna ng dilim, may mga taong naniniwala pa rin sa liwanag ko. Pero sa mga sumunod na araw, unti-unti nang nagkakaroon ng kakaibang kilos ang mga tao sa baryo. Si tatay, biglang nawala ng isang araw. Si nanay, kinakatok gabi-gabi ng hindi kilalang bisita. At ako tuwing tinititigan ko ang mutya, parang may anyo ng babae sa loob, nakangiti, at palapit ng palapit. Hindi pa tapos ang kwento. At kung totoo mang may sumpa sa dugo ko oras na para akong pumili, tatakbo ba ako, o lalaban? Sa dilim ng gabi, may isang sigaw na pumunit sa katahimikan. Si tatay. Nakita raw siyang muli, nakaluhod sa gilid ng simenteryo. At sa harap niya si Clara. Nangingiti. Buhay na buhay. Buwan na halos mula nang muling magpakita si Clara. At simula noon, hindi na naging pareho ang takbo ng buhay namin. Hindi na ako makatulog ng maayos gabi-gabi. Kahit nakasama ko si nanay at si Kaloy, pakiramdam ko'y mag-isa pa rin ako sa laban. Isang simpleng babae, tinatawag para harapin ang isang halimaw mula sa nakaraan na dati mahal ng tatay ko. Hindi ko alam kung anong mas mahirap tanggapin, ang takot na baka mamatay kami, o ang sakit na baka mas pinili talaga ni tatay si Clara kaysa sa amin. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig sa isang lumang litrato nila ni Clara sa lumang bowl ni Lola Iska. Luma na, kupas na ang kulay, pero nandoon pa rin ang matamis nilang ngiti, magkahawak kamay, nakaharap sa dagat. Noong nakita kong pinunasan iyon ni tatay ng dahan-dahan gamit ang panyo niya, parang may kumurot sa puso ko. Tay, bakit niyo pa rin siya iniisip? Tanong ko noon, nanginginig ang boses. Hindi siya sumagot. Pinikit lang niya ang mga mata at sabay bulong, minsan, anak, kahit ang mga nilalang sa dilim, marunong ding magmahal. At hindi lahat ng pag-ibig natatapos sa tama. Hindi ko alam kung awa o galit ang naramdaman ko. Pero mula noon, lalong bumigat ang pagdadala ko ng mutya. Parang bawat pintig ng puso ko, may tanong, kung ang sarili kong ama, hindi kayang piliin ang pamilya niya laban sa isang nilalang na dati niyang minahal, paano ako makikipaglaban? Pero wala nang atrasan. Isang gabi habang pauwi kami ni Kaloy mula sa panibagong pagsasanay kay Mang Andong, may dumaan na malamig na hangin sa gitna ng kakahuyan. Napahinto kami pareho. Walang ihip ng hangin, walang huni ng kuliglig, kahit ang mga dahon sa puno, tila huminto sa paggalaw. Teka lang, Len, may mali, sabi ni Kaloy.
Tumigil kami sa harap ng lumang tulay papasok sa baryo. At doon namin nakita, isang itim na anino, gumagapang sa ilalim ng mga post ng kuryente, walang anyo, pero may mata, pulang-pula, kumikislap sa dilim. Hindi pa kami nakakakilos, biglang sumirit ang isa sa mga poste. Bumagsak ito sa gitna ng kalsada. Kasunod ay isang sigaw, hindi galing sa tao, kundi parang boses na hinugot mula sa ilalim ng lupa. Tumakbo kami, pero naramdaman ko ang mutya sa dibdib ko, umiinit. Para bang may gustong kumawala. Nahulog ako sa damuhan. Nakita ko ang anino na palapit. Nang titig na ito sa akin, isang liwanag ang biglang sumabog mula sa dibdib ko, mula sa mutya. Nabulag ang anino at parang sinunog ito ng liwanag. Umatras ito, naglaho sa hangin. Len, sigaw ni Kaloy habang inaalalayan ako. Anong nangyari? Hindi ko alam, parang kusa siyang gumalaw, sagot ko, habang hawak ang dibdib kong parang binubugbog ang puso. Nang gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Hindi sa takot, kundi sa bigat. Bigat ng tanong, kaya ko ba talaga to? Kinabukasan, dinalaw ko si Mang Andong. Tahimik siyang naghihintay sa ilalim ng punong balete, parang alam na niyang darating ako. Nagising mo na siya, sabi niya. Sino? Ang mutya. Ngayon, hindi na lang ikaw ang magdedesisyon kung lalaban ka. Pati siya, pumili na. Tumango ako, pero ang puso ko'y punong-puno pa rin ng alinlangan. Kasi habang lumalapit ang laban, lalo kong nararamdaman ang kirot na hindi galing sa labas, kundi sa loob, yung pakiramdam na iniwan ka ng taong inaasahan mong magiging sandigan mo. Hindi lang si Clara ang kalaban. Pati ang damdaming iyon ng pagtataksil ng pagiging hindi sapat. Gabi-gabi, sinusubukan kong pakinggan ang sarili. Pero palagi akong natatapunan ng tinig ni Clara sa alaala, malambing, maganda, mapanlinlang. Minsan, habang nakaupo ako sa may tabing ilog, may narinig akong yabag sa likod ko. Alam mong hindi mo siya kayang labanan, sabi ng tinig. Paglingon ko, nandoon si Clara. Mukhang tao. Maputi, mahaba ang buhok, nakasuot ng pulang bestida. Pero ang mga mata niya itim, malalim, parang walang kaluluwa. Bakit ka bumalik, tanong ko, pinipilit kong hindi manginig. Para tapusin ang dapat tapusin. Hindi kita kaaway, Len. Ikaw ang kahalili ko. Ikaw ang susunod. Gusto ko lang sanang ipasa ang mutya ng maayos. Pero kung ipipilit mong lumaban, baka mapilitan akong kunin yan. Hindi ako makapagsalita. Parang may kung anong pumipigil sa lalamunan ko. Pero bago pa siya makalapit, may liwanag na sumabog sa likuran ko. Lumitaw si Mang Andong, may hawak na baston na naglalagablab. Hindi pa oras mo, Clara, sigaw niya. Parang usok na nilamon ng hangin si Clara, naglaho siya sa isang iglap. Naiwan akong nanginginig, nanlalamig pero buhay. Pag-uwi ko, hindi ko sinabi kina nanay ang nangyari. Ayoko na silang dagdagan ng takot. Pero habang tinitingnan ko si tatay, na muli kong naabutang tulala sa may sala, hawak pa rin ang litrato nilang dalawa, hindi ko na napigilan ang sarili. Tay, nanginilid ang luha ko, pipiliin niyo ba kami o siya? Matagal ang katahimikan. At sa unang pagkakataon, bumagsak ang litrato sa sahig. Hindi niya ito pinulot. Patawad, anak, anya. Hindi ko rin alam kung alin ang tama. Tumalikod ako, umiiyak. At sa loob ng puso ko, may isang bagay na tuluyang pumutok, hindi galit, kundi pagkalugmok. Pero kahit durog, kailangan kong tumayo. Dahil alam kong papalapit na ang gabi ng pagharap. At kahit sugatan, kahit naguguluhan, kailangang may tumindig. Dahil kung hindi ako, sino pa? Simula noong huling pagpapakita ni Clara, parang hindi na kami makasinghot ng hangin ng maayos. Ang paligid ng baryo, lalo na ang kakahuyan, unti-unti nang nababalutan ng kakaibang presensya. Ang mga hayop bigla na lang naglalaho. Ang mga halaman sa likod bahay natutuyo kahit umuulan. At gabi-gabi may umaalulong na tila hindi aso, mahaba, matinis, parang umiiyak sa kawalan. Maging ang mga tao sa baryo, nagsisimula ng mag-iba.
Si Aling Pina, bigla na lang nawala habang naglalaba sa may sapa. Si Mang Roel, nakita raw na naglalakad sa gitna ng gabi na parang wala sa sarili, at kinabukasan ay natagpo ang wala ng kaluluwa sa mata, buhay pa ang katawan pero parang wala ng laman. Nasa ospital siya ngayon pero hindi pa rin nagsasalita. Kami ni Kaloy halos hindi na rin nagkakahiwalay. Kapag hindi kami nag-ensayo kay Mang Andong, magkasama kami sa paglalakad sa baryo para bantayan ang paligid. Pero kahit magkasama kami, hindi maikakaila ang bigat sa pagitan naming dalawa, hindi dahil sa away, kundi dahil sa takot na baka hindi na namin makita ang liwanag pagkatapos ng lahat ng to, Len. Tanong ni Kaloy minsan habang nakaupo kami sa ilalim ng punong balete, sigurado ka bang kaya mo pa to? Hindi ako agad sumagot. Tinitigan ko lang ang mutyang nakasukbit sa leg ko, nalalamig at tila natutulog, pero alam kong sa loob nito ay may apoy na naghihintay ng tamang sandali para sumabog. Hindi, sagot ko sa wakas. Hindi ako sigurado. Hindi ko nga alam kung gusto ko pa. Pero kung hindi ako kikilos, sino? Tumango lang si Kaloy, pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Hindi niya kailanman sinabi, pero alam kong gusto niya akong protektahan. Gusto niyang siya na lang ang lumaban. Pero hindi niya kaya ang dala ng mutya. Ako lang ang pinili nito. Ako lang ang kaya nitong gabayan. Kahit ang ibig sabihin noon ay baka hindi na ako makabalik. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga anting-anting at halamang ginagamit sa depensa, napansin namin ang asong alaga ng kapitbahay, umiiyak ito sa ilalim ng mesa, nanginginig, at may bahid ng dugo ang balahibo. Kaninong dugo yan? Tanong ni Kaloy. Sinundan namin ang bakas. Sa dulo ng likod bahay, may nakita kaming marka sa lupa, parang mga kuko, mahaba at malalim. Hindi ito galing sa tao o hayop. At ang mas nakakakilabot, may iniwang sulat sa tabi ng punong mangga, sinulatan sa dahon ng saging gamit ang dugo, lalapit na ako. Ihanda mo ang puso mo, Len. Hindi lang ang katawan ang kinakain ng dilim. Napalunok ako. Sa unang pagkakataon, ramdam kong hindi lang ito laban ng lakas. Laban ito ng loob, ng damdamin, ng puso. Nagsimula kaming maglatag ng mga panangga. Naglagay kami ng asin sa bawat bintana, bawang sa mga pintuan, at mga langis na pinaghalo ni Mang Andong mula sa ugat ng punong nuno, balat ng ahas, at luha ng diwata. Pero kahit anong gawin naming paghahanda, hindi pa rin nawala ang kaba. Kasi sa gabi, kahit mahigpit ang kandado, may naririnig pa rin kaming mga yabag sa bubong. Minsan, may kaluskos sa ilalim ng sahig. At minsan, may boses na tumatawag sa pangalan ko, boses ni tatay. Lin, tuwing naririnig ko iyon, gusto kong sumigaw. Kasi alam kong si tatay hindi na siya ang dati. May bahagi ng kaluluwa niya na tila naiwan na kay Clara. At sa tuwing lumalapit ang boses na yon, nararamdaman kong binubuksan ng dilim ang pinto ng puso ko, pinapalambot ako, pinapahina. Huwag kang makikinig, paalala ni Mang Andong. Ang kaaway, hindi lang sa panlabas na ninira. Ang tunay na labanan, nasa loob. Isang madaling araw, habang patulog na kami, may malakas na kalabog sa bubong. Sumunod ang tili ng nanay ko mula sa kabilang kwarto. Len! Si tatay mo. Mabilis kaming tumakbo. Wala na siya sa kama. Nakaawang ang bintana. Sa labas, nakita naming may isang anyong tao na tumatakbo papunta sa kakahuyan, hubot-hubad, nakayuko, mabilis. Sa liwanag ng buwan, nakita kong hawak-hawak niya ang mutyang peke na itinago namin sa aparador, isang huwad na ginawa ni Mang Andong para dayain ang mga sumisilip sa bahay. Hindi na namin siya naabutan. Pero sa puno ng santol may dugo ang panyo na naiwan. At amoy ko agad amoy ng Clara. Mabango, parang bulaklak, pero may halong lansa at asim na hindi mo maipaliwanag. Kinabukasan, halos walang nagsasalita sa bahay. Si nanay, tahimik habang pinipiga ang tuwalya. Si Kaloy, abalang nag-aayos ng mga patalim na may ukit ng dasal. Ako, nakaupo lang, hawak ang mutya. Pinipilit kong hanapin ang lakas na alam kong nandyan, pero parang lalong bumibigat ang paligid.
Hanggang sa isang gabi, habang nagbabantay kami ni Kaloy sa may ilog, may dumaan na aninong itim sa ibabaw ng tubig. Hindi ito kaluskos. Hindi ito ilog na umaalon. Isa itong hugis na halos hindi makita pero ramdam mong nandyan. Kaloy, sabi ko, nandito na sila. Mabilis kaming tumakbo pabalik sa baryo. Habang tumatakbo, napansin naming ang mga ilaw ng ilang bahay, nagsisimula ng magkurap. Ang hangin may halong bulong. At sa ulap, may mga matang tila nanonood mula sa itaas. Pagdating namin sa bahay, biglang nag-brown out. Nagdilim ang buong paligid. Ang mutya sa leg ko, biglang nagliwanag. Len, tinig ni nanay, galing sa likod ng bahay. Hindi siya lumabas. Len, tulungan mo ako pero alam kong hindi siya yon. Kumapit ako kay Kaloy at sabay naming pinisil ang mutya. Tapos isang mahabang iyak ang umalingaw-ngaw mula sa kakahuyan. Isang iyak na puno ng paghihiganti, sakit at gutom. Hindi pa ito ang wakas. Pero alam naming malapit na. Nakamasid na ang dilim. At nagugutom ito. Walang nakatulog sa bahay matapos ang gabing yon. Si nanay nagkukulong sa kwarto. Si Kaloy hindi na bumibitaw sa krus sa lig niya. At ako, magdamag na gising, pinagmasdan ang mutyang umiilaw sa dilim na para bang may sariling buhay. Naramdaman ko na malapit na ang dapat naming harapin. Pero ang hindi ko inaasahan, may mga sikreto pa pala na mas masakit kaysa sa takot. Kinabukasan, tinawag kami ni Mang Andong sa gubat. Tahimik siyang naglalakad habang bitbit ang kanyang baston na gawa sa pinatigas na ugat ng puno. Wala siyang imik. Nang makarating kami sa tagong kuweba kung saan nakalagay ang mga lumang kasulatan ng mga albularyo, doon lang siya nagsalita. Len, may dapat kang malaman. Pero bago ko sabihin, gusto kong marinig mula sa kanya. Mula sa anino, lumabas si Kaloy. Hindi ko agad naintindihan kung ano nang ibig sabihin ni Mang Andong. Pero nakita ko kung paano iniwas ni Kaloy ang tingin niya sa akin. Hindi siya nakangiti, hindi rin siya palaban. Tahimik lang siya, parang may mabigat na pasan. Kaloy, tanong ko, kabado na ang boses ko. Ano to? Umupo siya sa tabi ng batong altar, saka dahan-dahang nagsalita. Hindi ko sinabi agad kasi takot akong mawalan ka ng tiwala. Pero kailangan mong malaman, Len, ang nanay ko, hindi siya basta tao. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Si nanay kalahating diwata. At ako, anak ng liwanag at ng tao. Kaya ako nakakita ng mga anino kahit hindi pa sila nagpapakita. Kaya ko nararamdaman ang presensya ng Clara kahit wala siya. Kaya ako hindi basta nasasaktan ng dilim, napahawak ako sa mutya. Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Ilang beses mo akong pinanood habang natatakot, habang nalilito. Tapos ngayon lang. Dahil hindi lang ikaw ang pinili ng mutya, sabi ni Mang Andong, sabay tingin sa aming dalawa. Kayong dalawa ang tadhanay nagbuhol para maging bantay at tagapagdala. Isa ang ilaw, isa ang panangga. Pero sa labanang to, hindi sapat ang mutya. Kailangan ng puso ng tao at dugo ng diwata. Hindi ako makapagsalita. Parang lahat ng alam ko, unti-unting gumuho. Si Kaloy, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong buhay ko, may tinatago rin pala. At hindi lang basta sikreto kundi bahagi ng mismong mundo na nilalabanan ko ngayon. Pero bakit, tanong ko, halos pause na. Bakit hindi nyo agad sinabi? Dahil may kapalit ang lahat ng kapangyarihan, sagot ni Kaloy, mabigat ang tinig. Kapag nagising ang dugo ko bilang kalahating diwata, mawawala ako bilang tao. Lalong bumigat ang dibdib ko. Ibig sabihin, kung gagamitin niya ang buong lakas niya para tulungan ako, maaaring hindi na siya bumalik sa pagiging Kaloy na kilala ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang malaman na parte siya ng mundong ito, o ang ideyang baka mawala siya para lang ako mailigtas. Pag-uwi namin sa baryo, parang mas madilim ang paligid. Maging ang mga puno, tila nakayuko. Ang mga alinggaw sa hangin, may dalang babala. Gabi na nang may tumawag sa amin mula sa gitna ng baryo, si Aling Bebang, humahangos, duguan ang damit. Si tatay mo. Nakita siya sa sapa.
May kasama hindi ko maaninag, pero parang may pakpak. Mabilis kaming tumakbo ni Kaloy. Pagdating namin sa sapa, wala na sila. Pero sa putikan, may naiwan, isang lumang singsing, may ukit ng araw at buwan sa ibabaw. Kilala ko yon. Singsing yon ng Lola Iska, iniabot niya raw kay tatay bilang proteksyon noong araw na umalis si Clara. Bakit nandito to, tanong ko, nanginginig. Hindi pa kami nakakakilos nang biglang umikot ang hangin. May narinig kaming sigaw mula sa gilid ng gubat. Humahangos si Mang Andong, duguan ang bisig, hawak ang sugatang baywang. Hindi ko siya napigilan, anya. Nakapasok na si Clara sa loob mismo ng mutya. Napaatras ako. Anong ibig mong sabihin? Ginamit niya ang koneksyon niya kay tatay mo. Dahil bahagi siya ng una mong lahi, may bahagi ng mutya na hindi mo kayang kontrolin hanggat hindi mo tinatanggap kung sino ka talaga. Ano nang ibig mong, Len, sabat ni Kaloy, nanginginig ang boses, may dugong nilalang ka rin. Hindi ka lang tao. Tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Nilingon ko si Mang Andong at doon ko nakita ang kumpirmasyon sa mga mata niya. Nanggaling sa linyang may taglay na hiwaga ang angkan ng lola mo, anya. Lahi ng mga bantay ng pagitan ng liwanag at dilim. Iyon ang dahilan kung bakit tinanggap ka ng mutya. Parang hindi ko na kayang huminga. Simula pa lang, may bahagi na ako ng mundong to, hindi lang dahil sa Clara, hindi lang dahil sa tatay kundi dahil mismong dugo ko'y may itinatagong lihim. Kung ganon, sabi ko, namumuo na ang luha sa mata, lahat pala ng pinagdaanan ko parte ng pagkatao ko. Hindi, sagot ni Kaloy. Parte ng tadhana mo. Sa gabing yon, habang mahigpit ang hawak ko sa mutya, at si Kaloy ay tahimik lang sa tabi ko, napansin kong may gumagalaw sa langit. Parang usok na may anyo, gumagapang pababa mula sa ulap. At mula sa kagubatan, may mga mata, pula, dilaw, berdeng kumikislap, na unti-unting lumalapit sa baryo. Nagsisimula na ang paglusob. Pero ang tanong sa puso ko, handa ba talaga akong lumaban? Hindi ko alam. Pero ang totoo, kahit hindi ako handa, wala nang atrasan. Dahil ang dilim nasa pintuan na. Sa gabing yon, tahimik ang buong baryo. Walang kahol ng aso, walang ihip ng hangin. Parang huminto ang oras. Lahat ng ilaw ay patay. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing saksi sa sandaling darating. Ako, si Kaloy, at si Mang Andong ay nakapwesto sa gitna ng plaza, bit-bit ang mutya, ang baston ng ugat, at ang huling dasal na itinuro ng mga ninuno. Sa paligid namin, ang ilang matatandang alam ang lihim ng baryo ay naglatag na ng asin at abo. Ngunit kahit gaano karami, alam naming hindi iyon sapat. Nang sumapit ang 12:00 ng gabi, narinig namin ang una niyang hakbang. Galing sa simbahan. Dahan-dahan. Pak, pak, pak. Hindi mabilis pero may bigat. Parang walang tinatapakan pero bawat hakbang ay parang nagpapayanig ng lupa. Hanggang sa lumabas siya sa dilim, si Clara. Hindi na siya tulad ng huling beses ko siyang nakita. Mas mahaba ang buhok, dumadaloy sa hangin na parang may sariling buhay. Ang balat niya ay tila garing, ngunit may guhit ng itim sa ilalim ng mata, at ang mga kuko, mahaba, matulis, parang kutsilyo. Sa likuran niya, may aninong gumagalaw, mga nilalang na hindi ko maaninag, pero alam kong hindi na sila tao. Len, anya, malamig ang boses. Ito na ang wakas. Ibigay mo na ang mutya. Matatapos na ang lahat. Hindi, sagot ko. Hindi kita hahayaang tapusin ang mundong to sa paraang gusto mo. Umiling siya. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko ito ginagawa para sa kasamaan. Ginagawa ko ito para sa pag-ibig. Para kay Andres, para sa tatay mo. Dahil kahit anong gawin mo, ako pa rin ang laman ng puso niya. Parang tinaga ang dibdib ko sa sinabi niya. Pero hindi ako natinag. Baka nga. Pero kahit ano pa ang pagmamahal ni tatay sa'yo, hindi na yon sapat para sirain mo ang buong baryo. Biglang lumipad ang isang anino papunta kay Kaloy. Agad siyang umilag pero nasugatan ang braso niya. Umatungal siya sa sakit pero pinilit pa rin niyang tumayo. Wala akong pakialam kung kalahati ako ng liwanag.
Lalaban ako para kay Len. Nagsimula na ang kaguluhan. Isa-isa, ang mga nilalang sa likod ni Clara ay lumipad, gumapang, sumalakay. Nagkalat ang apoy sa paligid. Sumabog ang mga palayok ng asin. Napunit ang mga dasal na sinulat sa papel. Si Mang Andong, hinampas ang lupa gamit ang baston, lumitaw ang apoy mula sa ilalim ng lupa at pansamantalang pinatigil ang paglapit ng mga anino. Habang lumalaban si Kaloy, lumapit sa akin si Clara. Alam mo bang pinili ka ng mutya hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa sakit mo? Sa sugat mong dala sa puso. Baka nga, sagot ko, habang pinipigilan ang luhang pumatak. Pero yun din ang dahilan kung bakit hindi mo ako kayang talunin. Hinawakan ko ang mutya. Bigla itong lumiwanag. Tumigil si Clara, parang nasasaktan sa liwanag. Hindi mo kayang, ngunit bago siya makalapit, sumigaw si Kaloy. Len! Ngayon! Hawak ang krus sa lig, sumugod siya at hinarangan si Clara. Ngunit sa isang iglap, lumipad ang isa sa mga nilalang at sinunggaban siya. Bumagsak siya sa lupa. Nabitawan ng krus. Duguan ang gilid ng katawan niya. Kaloy, sigaw ko. Tumakbo ako papalapit, pero hinarangan ako ni Clara. Sabi ko sa'yo, lahat ng minamahal mo mawawala rin. Pero hindi na ako umatras. Isinubsob ko ang mutya sa lupa. Nagsimulang gumalaw ang lupa. Lumabas mula sa ilalim ng mundo ang liwanag na bughaw at pilak, parang sinag ng buwan at araw na nagsanib. Doon ko naintindihan. Hindi ako pinili ng mutya para lumaban. Pinili ako para magsakripisyo. Kung ito lang ang paraan para tapusin ang sumpa, tatanggapin ko, sabi ko, sabay titig kay Clara. Bigla siyang napatigil. Hindi mo kayang, hinawakan ko ang mutya gamit ang dalawang kamay, at iniusal ang huling dasal na itinuro ni Mang Andong. Unti-unting sumisigaw ang mga nilalang sa paligid. Nagsisigawan, naglalaho, tila sinusunog ng liwanag na hindi nila maunawaan. Lumapit si Kaloy sugatan, nanginginig. Len, wag Kaloy, sabi ko habang humihikbi, salamat. Pero ito ang tadhana ko. Isang putok ng liwanag ang bumulwak mula sa mutya. Sinarado ko ang mga mata ko. Sa loob ng liwanag, narinig ko ang tinig ni tatay. Anak, patawad. Mahal na mahal kita. At tinig ni Clara, humahagulhol. Andres, bakit hindi mo ako pinili? At sa huling iglap, katahimikan. Pagdilat ko, nakaupo ako sa gitna ng plaza. Wala na ang mga nilalang. Wala na si Clara. Si Kaloy nasa tabi ko pa rin, nanginginig pero buhay. Tumakbo si nanay papalapit, yakap ako ng mahigpit. Dumating si Mang Andong, hawak ang natuyong mutya, wala na ang liwanag nito. Pahinda na raw ito. Pero bago ako tuluyang makapikit sa pagod at kirot, may narinig akong boses sa loob ng utak ko. Hindi pa ito tapos, at nang lingunin ko ang pader ng simbahan, may aninong mabilis na lumusot sa likod ng altar. Hindi pa tapos ang lahat. Pagkaraan ng gabing iyon, parang muling huminga ang baryo. Unti-unting bumalik ang mga ibon sa mga puno, ang amoy ng tuyong dahon ay napalitan ng preskong simoy ng hangin, at ang mga bata, na dati takot lumabas sa gabi, ay muling nakikitang naglalaro sa ilalim ng araw. Pero kahit mukhang normal na ang lahat, may mga mata pa ring namumugto, may mga katahimikang hindi na mapapawi. Ako? Hindi ko alam kung panalo ba talaga ang naramdaman ko. Nawala ang mga nilalang ni Clara, tumigil ang mga atake, at humina ang kadiliman. Pero sa puso ko, may iniwan itong butas, isang puwang na hindi kayang tapalan ng liwanag o tabumpay. Si Kaloy, kahit sugatan, ay patuloy na nag-aalaga ng mga nasugatan sa baryo. Tumutulong siya sa mga matanda, nag-aayos ng sirang bubong, at tuwing gabi, hindi niya ako iniiwan. Pero kita ko sa mga mata niya na may iniingatang tanong, na hanggang ngayon, hindi pa niya maibulalas. Isang hapon, habang nakaupo kami sa may gilid ng sapa, sabay naming pinagmamasdan ang mutya na ngayoy isa na lamang malamig na bato. Len, bulong niya, kung pinili mong ituloy yon kung nawala ka anong matitira sa akin. Umiti ako ng marahan. Hindi ko rin alam. Pero hindi naman ako lumaban para mawala.
Lumaban ako para manatili. Tahimik siya. Kinuha niya ang isang patpat, isinulat sa putik ang salitang, patawad. Sabay sabi, patawad sa pagtatago ng totoo. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi kita sinisisi. Lahat tayo may kinakatakutan. Pero sa huli tumayo ka sa tabi ko. Yon ang mahalaga. Sa kabilang banda, si nanay, kahit mas tahimik na siya ngayon, ay mas naging matatag. Minsan ko siyang nahuling nakaupo sa may altar ng bahay, hawak ang lumang singsing ni Lola Iska. Tinanong ko siya kung gusto pa ba niyang malaman kung saan napunta si tatay. Hindi na, anak, sagot niya. May mga sagot na hindi natin kailangang habulin. Basta alam ko minahal niya tayo. Kahit sa dulo, kahit nagkamali siya, pinili niyang bumalik. May mga nagsasabing nakita raw si tatay sa panaginip nila, nakangiti, suot ang puting barong, naglalakad sa bukirin habang bitbit ang isang halaman sa paso. Hindi na kami umaasa. Pero sa puso ko, alam kong nakahanap na rin siya ng kapayapaan. Si Mang Andong naman, iniwan na ang kanyang taguan sa kuweba. Nagpaalam siya isang umaga, sinabing pupunta raw siya sa bundok para isalin ang kaalaman sa susunod na tagapagbantay. Iniabot niya sa akin ang isang kahoy na kahon, may ukit ng araw at buwan sa ibabaw. Nasa iyo na ngayon ang alaala ng mga bantay, anya. Hindi dahil gusto kitang gawing tagapagmana. Kundi dahil napatunayan mong kayang ipaglaban ang liwanag kahit wasak ang puso. Pagbukas ko ng kahon, laman nito'y isang maliit na kabibe, isang piraso ng telang kulay lila, at isang sulat. Sa tuwing matatalo ka ng dilim, tandaan mong sa ilalim ng buwan, laging may tubig na sasalo sa'yo. Hindi ko alam kung si Mang Andong ba ang nagsulat o ang mga diwata ng gubat. Pero mula noon, itinago ko ito sa ilalim ng unan ko. Paalala, hindi lang ng pakikibaka, kundi ng pag-asa. Dumaan ang mga araw, naging buwan. At habang lumilipas ang panahon, natutunan kong mahalin ang katahimikan. Natutunan kong pakinggan ang sarili ko, hindi ang mga bulong ng takot, kundi ang tinig ng paninindigan. May mga gabi pa ring nananaginip ako. Minsan, si Clara, nakaupo sa ilalim ng punong mangga, hawak ang litrato nila ni tatay. Hindi siya halimaw sa panaginip ko. Isa lang siyang babae, nasaktan, naiwan, hindi pinili. At tuwing gigising ako, may luha sa mata ko pero wala nang galit. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman si Clara ang biktima ng kadiliman. Tayong lahat, sa iba't ibang paraan, ay kinain ng sarili nating anino. Pero may pagkakataon tayong pumili. At kung minsan, ang pinakamatapang na pagpili ay yung piliing hindi gumanti, kundi umunawa. Ngayong tapos na ang lahat, madalas akong pumupunta sa sapa. Doon ako nakaupo habang pinagmamasdan ang mga isdang sumisisid sa malinaw na tubig. Minsan, dala ko ang mutya. Hindi na ito nagliliwanag pero para sa akin, buhi pa rin ito. Kasi hindi naman talaga ito bastang bato. Isa itong paalala ng kwento namin. Ng isang ama na nagkamali pero nagsikap bumawi. Ng isang anak na piniling lumaban kahit punang takot. Ng isang kaibigang nanatili kahit may sariling sugat. Ng isang baryong hindi sumuko sa dilim. At ng isang pagmamahal, hindi perpekto, hindi madali, pero totoo. Isang huling gabi, bago ako tuluyang umuwi, tinanong ako ni Kaloy habang magkatabi kami sa damuhan, ano na ngayon si Len? Tumingala ako sa langit. Isa pa rin ako, sagot ko. Pero mas buo na. At habang sinasabi ko iyon, muling umihip ang malamig na hangin, dala ang amoy ng gabi at paghilom. Dahil minsan, kailangan muna tayong masugatan para tuluyang maintindihan kung sino tayo. At minsan, ang tunay na laban ay hindi lang laban sa halimaw, kundi laban sa takot na baka hindi tayo sapat. Pero kapag pinili mong tumindig, kahit nanginginig ang tuhod mo, panalo ka na. Kasi sa dilim, ang pinakamaliit na liwanag sapat na para baguhin ang mundo. May mga panahon na hindi lang biolohiya ang nagdidikta kung sino ka. Kung minsan, ang iyong dugo ay may kahit ano pang mas malalim at ito'y hindi mo napipili. Si Len ay isang simpleng binata. Hindi siya kilala ng mundo. Hindi siya mayaman. Hindi siya maganda sa mata ng iba.
Pero isa siya sa pinakamahirap na uri ng nilikha, isang tagapagtanggol. Isang araw habang naglilinis siya ng bahay nakita niya ang sulat. Nakasulat ang pangalan, Mutya ng Hantik. Hindi niya alam kung sino iyon. Pero ang sulat ay para sa kanya. Kung nababasa mo to, ibig sabihin nalaman na niya ang totoo. Dumating na ang panahon. Babalikan niya ang anak niya. Hindi niya alam kung matatakot siya o maniniwala. Ang laban sa sarili dinala niya ang sulat kay Mang Elias, isang albularyo na nakakaalam ng mga bagay na hindi dapat alamin ng karaniwang tao. Doon, nalaman niya ang katotohanan. Na ang dugo niya ay hindi simpleng dugo. Na ang kanyang pamilya ay may utang sa dilim. Na ang kanyang tiyo ay isa ng bahagi ng kadiliman. Ang wakas, ang pasya nakatayo siya sa harap ng kuweba. Sa ilalim nito, ang huling gate papunta sa mundo ng dilim. Suot niya ang mutya ng gabay. Dala ang kanyang pasakit. At sa kanyang puso ang hininga ng kanyang tunay na ama. Habang humihina siya ng malalim, sinabi niya, hindi ako natatakot. Hindi dahil tapang ako kundi dahil alam ko na kung bakit ako narito. Final thought & comment prompt. Kung ikaw si Len, tatanggapin mo ba ang iyong dugo bilang bahagi ng isang sinaunang tungkulin? O pipiliin mong manatiling simpleng tao pero walang kapayapaan? I share ang iyong sagot sa comment section. Like, subscribe, hit the bell sapagkat minsan, ang pinakamakabuluhang kwento ay hindi tungkol sa laban sa mundo kundi sa laban sa sarili.